ulo ng ating mga balita. Hog Trading Stakeholders Meeting isinagawa ng Provincial Veterinary Office. COVID-19 update sa Marinduque? Alamin. Bacooro at kanyang partido naghain na ng Certificate of Candidacy. Bongbong, laglag kay Digong. Duterte, nagbantang magpapakulong ng senador. Lasing na lalaki na aksidente sa ginagawang kalsada sa Palawan. United Arab Emirates, ipinagmalaki na natapos ng labanan ang COVID-19. De La Hoya, suportado ang pagtakbo ni Manny Pacquiao. Casey, naglaban ng mag-down ang Facebook at Instagram. Bulkang Taal, bumuga ng asupre. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Kung saan nadagdagan? Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, buong lalawigan ng Marinduque, mga bayan ng Buwak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po, si Romeo Mataak Jr. At ako naman, Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Formal na pong naghain ng Certificate of Candidacy si Marinduque Vice Governor Romulo Bacooro Jr. At nagsagawa nga ni po ng Hog Trading Stakeholders Meeting ang Provincial Veterinary Office kamakailan. Ito ay para tugunan ang suliranin ng mga mamimili at nagbibenta ng mga hayop, partikular ang baboy, kambing at baka. Ayon kay Dr. Josue Victoria, pakay din ng pagpupulong na mapagkasunduan ng tamang presyo ng mga buhay at karning baboy nang sa gayon ay parehong panalo ang mga consumer at hog raisers. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Governor Presbitero Velasco Jr. At kung saan ay tiniyak nito na patuloy na tututukan ng pagpapaunlad ng nabanggit na sektor. Samantala, Walang nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito ay sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office na may date na October 5, 2021. Sa kabuuan, mayroong aabot na kaso ngayon na aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya na 390. 31 dito ay mula sa bayan ng Santa Cruz, 37 sa Torrijos, 145 sa Buwak, 33 sa Mugpog, 57 sa Gasan,
at 87 sa Buena Vista. Merong aabot sa 2,575 na gumaling mula sa kabuuang 3,105 na tinamaan ng sakit. May isa na namang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 140 na nasawi sa ating lalawigan dahil sa COVID-19. Samantala, formal na pong naghain ng Certificate of Candidacy si Marinduque Vice Governor Romulo Bacoor Jr. nitong Miyerkules, Oktubre 6, kung saan ay tatakbo po ito bilang gobernador ng lalawigan sa ilalim naman ng Partido na Aksyon Demokratiko na pinamumunuan naman ni Presidential Aspirant at Manila Mayor Isko Moreno. Kasama ni Bacoor na nag-file ng COC ang kanyang running mate na si First Sangguniang Panlalawigan Board Member, John Pilaes. Si dating bukal Jojo Alvarez naman ang tatakbo bilang kinatawan ng lalawigan sa mababang kapulungan ng Kongreso na siyang magiging katunggali naman ni House Speaker at Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco. Mga katunggali naman ni Bacoor, si incumbent Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. at Liga ng mga Barangay Provincial President James Marty Lima. Habang si Bukal Adeline Angeles at Dr. Chodol Porejano naman ang mga kalaban ni Pilaes sa pagka-vice gobernador. Kasama rin po na naghain ni Vice Governor Romulo Bacoor Jr. ang isa sa mga magiging bukal nito na si Bukal Dakiwag. At mga kababayan, magbabalik po tayo sa balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang po ang ilang mga mahalagang paalaala. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19. Samantala mga kababayan ay kasabay po ng paghain ng Certificate of Candidacy o COC para tumakbong Pangulo sa 2022 ay inamin naman ng talunan sa pagka-vice presidente na si Bongbong Marcos na iniwan siya sa ere ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2022 national elections. Sa panayam kahapon kay Marcos ay sinabi po nito sa original na plano ay si Duterte ang dapat na kanya pong magiging katandem sa 2022 national elections. Pero ginulantang ni Duterte ang publiko nang ihayag po nito ang pagreretiro sa politika at si Senador Bongo ang kanyang inindorsong Vice President bet ng PDP laban bilang kanyang kapalit naman. Si Marcos ay tatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas kung saan siya ay nanumpa at wala pang napipisil na katandem o running mate ito. Binanatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga senador na kanyang ipakukulong ang mga ito kapag na-contempt ang mga ito o kapag na-contempt ng mga ito ang mga cabinet members na hindi dadalos isinasagawang investigasyon ng Senado ukol naman sa overpriced na pagbili ng gobyerno ng medical supplies sa Parmalee Pharmaceutical Incorporated. Sa national address nitong Miyerkules ng gabi, pinayuhan pa nito ang mga cabinet officials na sumbatan ang mga senador na maninigaw sa kanila sa pagdinig
Dapat anya na ipaliwanag na nagtungo ang mga ito para tumistigo at magsiwalat ng katotohanan at hindi para pagsisigawan. Magugunitang naglabas ang Pangulo ng memorandum na pumipigil sa mga gabinete na huwag dumalo sa pagdinig na ginagawa naman ng Senado. Samantala, isang 28 anyos na taong gulang na lalaki ang di umano'y lasing na naaksidente sa National Highway sa Purok Matatag, Barangay Panakan 2, sa Nara, sa bahagi po ng Palawan. Ito ay naganap noong alas 10:30 ng gabi, Oktubre 2, dahil sa hindi napansin ang ginagawang bahagi ng kalsada. Kinilala sa ulat ng Palawan Police Provincial Office o PPO ang naaksidente bilang si Robert Villa Gutierrez, residente ng Purok Masagana, Barangay Panakan 1, sa Naturanding Bayan. Ayon sa ulat ng PPO, naiulat ng isang concerned citizen ang nangyari aksidente kay Gutierrez sa National Highway. Base sa kanilang investigasyon mula sa norteng direksyon patungo sa south ay hindi nito napansin ang ginagawang kalsada kaya nag-crash. Sa impluensya din umano ng alak kaya na aksidente. Dinalaan ng Nara MMDRMO ang biktima sa Nara Municipal Hospital kung saan ito nagpapagaling. Ipinagmalaki naman ng United Arab Emirates o UAE na nalabanan na nila ang COVID-19 crisis. Ayon kay Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed na dahil sa pagbaba ng kaso ay makababalik na sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Bagamat inamin nito na may pagbabago sa trabaho at pag-aaral, ganun din sa pamumuhay ay hindi nito ipinagkaila na nalampasan na nila ang krisis dulot ng COVID-19. Paglilinaw naman nito, patuloy ang pagsusuot ng face mask at pagsunod sa social o sa physical distancing. Sa kabuuan aniya ay aabot sa 7,300 o 7,037 o 737,000 na kaso ng COVID-19 ang naitala sa UAE, kabilang na ang 2,104 na nasawi. Mga kababayan, ipagpapatuloy po natin ang balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang po ang ilang mga mabilis na paalaala. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Kahit dating magkalaban sa Luna, sina Oscar De La Hoya at 8th Division World Champion Manny Pacquiao, nagpaabot pa rin ng Mexican-American ng kanyang pagbati sa pagtakbo ni Pacman sa pagkapangulo. Naging magkaribal man sa ring ang dalawa, hanga si Oscar sa pagmamahal ng 42 anyos na Pinoy fighter sa boxing career nito. Noong taong 2008, kasi pinabagsak ni Manny, si De La Hoya, at mula noon ay hindi na muling lumaban ang 48 anyos na boksingero. Galing naman sa pagkatalo si Pacquiao via unanimous decision kontra Yordenis August nitong Agosto 21 sa Las Vegas, Nevada para sa WBA Superweight welterweight belt. Pagsapit ng September, opisyal nitong nag-anunsyo sa pagretiro para sa pag-focus sa pagtakbo sa national election.
Aba, full of positivity po talaga itong si Casey Concepcion kasi ay deadma siya sa mga negatron sa paligid niya. Ayan, na kahit nga may lumalait ay sumisikat sa kanyang body o kahit sa kwento ng buhay niya, wala pa siyang boyfriend ngayon. Dinadaan po kasi ni Casey ang lahat sa pang-aaliw sa sarili. Tulad nga po nitong nangyari sa mga social media na nag-down lahat, gayon din ang Facebook at ang Instagram. Aba, ang iba ay super nataranta at nagpanik naman po ang karamihan at hindi alam talaga ang kanilang gagawin. Lalo na po yung mga umaasa sa social media para makausap ang kanilang mga mahal sa buhay o yung maibenta o yung kailangang magbenta ng kanilang mga produkto. Pero si Casey ay iba talaga po dahil talaga namang nakakaloka daw po ay ayon sa ating nakalap na impormasyon dahil ang approach po niya ay kakaiba dahil noong nag-down yung social media, ang Facebook at ang Instagram, ang ginawa nitong si Casey, naglaba. Oo, so talaga naman, ang kanya-kanyang pakulo, kanya-kanya at walang basagana ng trip, ika nga. Nagtala naman ng pinakamaraming binugang asopre ang Bulkang Taal nitong Martes. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot sa 25,456 tons ng sulfur dioxide ang ibinugan ng Taal Volcano nitoong Martes. Sa kanilang advisory nitoong Martes, ang naitala kahapon ay halos 3 beses na mas mataas kumpara sa 8,854 tons noong September 27. Gayunman, hindi umano ito magdudulot ng malaking pagsabog. Ayon kay PhilVolcS Director Renato Sildam Jr., sa ngayon, nakataas ang alert level 2 sa bulkan. Samantala naman mga kababayan, sa lagay po ng panahon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa Northern Samar. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan. Sa bahagi po ng Oriental Mindoro, sa Marinduque at Romblon. Mahina naman hanggang sa katamtamang hangin mula sa Timog Kanluran hanggang sa Kanluran ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Mga kababayan, ang araw po ay lulubog mamayang alas 5:38 ng isang magandang hapon. Opo, at mga kababayan na nanunood dito po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, kumusta po kayo sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa ating Facebook at sa ating naman pong dito po sa local cable channel 3 sa Lucky 7. Antaway po kayo mamaya sa aming programa kasama po ang ating Gobernador Presbitero Velasco Jr. at ang ating pong speaker Lord Alan Velasco. Mamaya po yan sa programang Presby with Love. Samantala mga kababayan, ito na po, dire-diretso na po tayo sa atin naman pong sabi nga ni po ay pagkaing pangkaluluwa partner. Ayan, at partner mula sa aklat ng mga awit 115, versikulo 11. Kayo na nga tatakot sa Panginoon, magsitiwala kayo sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang palasag. Alright, so maraming salamat partner at yan po ang inyong pagbulay-bulayan ngayong araw. At bago kayo, sabi nga ni po ay magpahinga mamaya o tumulog. By the way, ibatiin muna natin lahat ng mga kababayan po natin na nakatutok ngayon sa ating namang programa. Si Susuleta, okay naman po kami. Salamat po, kumusta po kayo? Nanonood po ako mula din sa Clark City, Pampanga. Si Senaida Monroyo nanonood din. Alfredo Pialago, good afternoon po dyan sa mga kamag-anak ko sa bahagi ng Santa Cruz, Marinduque. Nanonood mula naman sa Quezon City. Rose Mendoza, magandang hapon sa inyo. DJ Myong, stay safe. Keep watching from Las Piñas.
And again, sa atin pong mga kasama dito sa Balitaan sa Sentro ng Pilipinas, tayo po ay magpapaalam na pansamantala dahil marami po tayong mga kailangang preparasyon na gagawin para naman po sa ating programang Balitaan, sa ating pong programang Press Me With Love. Mamaya po yan, ganap na alas 6:30 ng isang magandang gabi. Makapiling po natin dyan si Governor Presbytero Velasco Jr., Speaker Lord Alan Velasco, at sabay po yan na mapapanood at mapapakinggan sa radyo natin 105.7 FM, Radyo Kamalindig, dyan naman po sa bayan ng Buenavista. Kasama po ng aming mga katuwang dito po sa Marinduque News Network. Unahin ko muna ang akin namang kasama sa Philippine Information Agency, si Maki Nardo. Samantala sa bahagi ng aming technical, nandyan po si Mr. Joe Pitt Lumagbas at ang aming director, Mark Cesar Ola, sa kanyang assistant director, Mr. Santino Latorrena. Ako naman, Romeo Mataak Jr., ang inyong naging tagapagbalita. At ako naman inyong kabayan, Adrian Rosales. Magkakitaan, magkarinigan po tayong muli bukas sa kaparehas na oras at himpilan. Dito lang po yan sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Ito po ang Balitaan sa Sentro ng Pilipinas.